O siya, sa mga nabitin last mini vlog ko, ito na nga. From this sa sobrang gulo at kalat tignan, to this na kahit papano medyo umaliwalas at luminis tignan. Wow! Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Oh, sorry na kung ngayon lang yung karugtong ng pag-aayos at paglilinis ko dito sa kusina. Dahil syempre, napagod naman ako, kailangan ko rin ng pahinga. Pero as you can see naman, nailagay na nga namin yung bago namin na platuhan. And naayos at nalagyan ko na nga rin yan ng laman. Kaya naman pagtapos namin mananghalian, itong ilalim ng lababo naman yung aasikasuhin namin. Ang Papa J na nga lang yung pinagtanggal ko ng mga gamit dito sa ilalim ng lababo dahil baka bigla na namang merong sumilip dyan. Sobrang napobya kasi ako dun sa nakitang ahas dun sa CR namin, kaya bahala na siya dyan. Pero ayan, natanggal niya naman lahat at wala namang sumilip na kahit ano. Sobrang makalat lang talaga dito sa ilalim ng lababo dahil hindi ko naman yan madalas malinisan. Pero ito, babaguhin ko na yung sistema dyan. Minsan nga meron kami nakikitang palakad-lakad na mababait dito na hindi rin namin alam kung saan nanggagaling, pero ito meron palang butas na maliit dito. So ayan, tinapala na muna yan ng Papa J, tapos inayos niya na rin yung gripo namin dahil medyo gumagalaw na nga. And ito, alam ko na panood niya na to sa in-upload ko kahapon. Pero ayan na nga, ganyan nga yung naisip kong gawin. Para nga kahit itago ko yung ibang mga gamit ko dito sa kusina, safe at malinis pa rin sila. At ang pinaka-importante, madali nga lang makukuha in case na kailanganin. Akala ko nga kakasya dito yung dalawang cabinet, pero hindi pala ati. Kaya gagawan ko na lang din ng paraan. Medyo marami na rin kasi talaga yung damitan namin at yung iba wala nga mailaman. So ito na lang talaga yung naisip kong gawin dito. Alam niyo naman kami mga nanay, kahit walang budget, nagagawa niya ng paraan. Kagaya na lang dito, hindi pa nga kaya magpagawa ng cabinet dito sa kusina, kaya naman itong literal na cabinet na lang yung ginamit ko. Ang importante naman dyan, maging malinis at maayos yung bahay. Yung mga dating gamit pala na nakalagay dito sa ilalim ng lababo, pinalabas ko na nga sa Papa G. Dahil yung metal rack organizer ko nga dito sa kusina, tatanggalin ko na rin, kaya nga dun ko na lang ipapalagay sa labas. Sa totoo lang, medyo naguluhanan nga ako sa pag-aayos ng gamit dito sa ilalim ng lababo. Kaya nga nakailang ayos din talaga ako dyan, pero hindi ko na nga sinama dito sa video dahil baka mahilo rin kayo. Pero ayan, ganyan na nga yung nag-iitsura niya. At okay naman na yan para sa akin, kaya naman dito na tayo sa magiging patungan ko ng kalan. Ito nga yung sinabi ko sa inyo na magiging bagong gamit ko dito sa kusina, na nakatulong din talaga para nga mas ma-organize yung mga gamit ko dito sa kusina. Yun nga lang, hindi ko na na-videohan yung pagtatanggal nga ng metal rack dito sa kusina dahil inassemble nga namin tong bago naming patungan ng kalan. And sa mga magtatanong na mga inalis ko na gamit dito sa kusina, naku, wag nyo na pong hanapin dahil gamit ko pa rin sila. Kagaya na lang ng luma kong platuhan, nilagay ko nga dyan sa ilalim ng lababo para nga pwede pang paglagyan ng mga ibang gamit sa kusina. Ito palang hanging shelves dito sa kabilang side, hindi ko na yun pinatanggal sa Papa G dahil bala ko nga ipaglalagay dyan yung medyo madalas naming ginagamit na mga appliances sa kusina. O diba, mas konti yung mga nakalabas na gamit, mas maganda at malinis tignan kaysa dun sa madami kang gamit tapos i-display mo dyan lahat pero ang gulo-gulo at ang kalat naman tignan. Anyways, ayan, naisip ko nga pala na itong ibabaw ng dish drainer namin, paglalagyan ko na nga lang ng mga anik-anik na pagkain namin dito sa kusina para nga safe sa mga bababae. Pansin ko din kasi pabalik-balik nga sila kapag meron ng pagkain na nakalabas dyan. Hindi na nga rin muna ako nagpalit ng kortina dahil malinis pa naman yan. Pero ayan, ganyan na nga yung bagong itsura ng kusina ko. Grabe, sobrang lamig sa mata. Kaya naman sulit na naman yung pagod.